hangin, inabot yung drone ko. What's up mga lods? Welcome back sa ating channel. Maaga tayong bumiyahe ngayon, papuntang Batangas para dumalo sa first birthday ng anak ng pinsan ko. Pero syempre, hindi dyan matatapos ang araw natin dahil sinubukan nating isolo ang Taal Loop. Akala ko, smooth ride lang ito mga lods. Pero dito na nangyari ang malalang challenge. Bigla kasing humampas ang napakalakas na hangin para bang buhawi, dahilan upang tangayin ang aking drone ng malayo at mapilitan akong mag-emergency landing sa gitna ng malawak na marshland na puno ng baka. Mga 406 meters din ang layo nito. So ito yung mga epic na adventure na hindi natin malilimutan, no? Sumakto tayo dun sa nag-emergency landing ako. Kahit return home, hindi na kaya. Hindi lang yon, hinarap din natin ang matatarik na ahon ng Balete, Batangas. Dito, ang pagkurik. Dito. Yes! Woo! Tapos dito ako nagpahinga. Sa part na yan. Dito ako nagpahinga. Nag-chill sa Duenas Cafe sa paanan ng Mount Makiling, umattend sa mga handaan at graduation ng aking pinsan na kung saan dito nagluto tayo ng lechong ulo ng baboy. Ipapakita ko din sa inyo kung paano natin linisin at lutuin ang napakasarap na sisig at adobong bayoko. Kaya kung handa na kayo sa buong kwento ng ating ride at mga luto, ano pang hinihintay natin? Let's go mga lods! Ano? Tara! Tara na sa Pilipinas, lakbay ng daan. Sa ilog, dagat o bundok, maglalakbay. Swimming, hiking, moto-adventure at camping. Sama na sa bagong adventure, hawakan ng kamay. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong gabay. Mula sa hilaga hanggang sa timog, nakatagong paraiso'y ating itatampok. Sabay-sabay nating tuklasin, ganda'y ipakita sa mundo. Lahi natin, bayan natin, ipagmalaki mo. Dahil we love the Philippines, tara na! So eto na, nasa na ako, Move It. Tapos papunta na ako dun sa bus station papuntang Batangas para kunin natin yung motor natin. Let's go! Yeah. Neto. Shout out kay Kuya Felix. Thank you. Thank you. Thank you po. Saan pa sa kabila? Ito. Okay. Thank you. So yan, nakababa na tayo sa Move It. Hingin pa tayo rito ng Batangas biyahe. Santa Cruz. Ito ba dito? DLTV. Nasugbo. Nasaan mo kayo, boss? Kevin ko yung menu ko. Lemery. Al. SM Lipa. SM Lipa. May pulo. Nabutan na ako, pato. Wala na. Saan alis na to? Wala na to? Kaya, anak per. Atras pa? Ato. Sakto. Tapos nang lakas ako. SM Lipa. Yun. Biyahe tayo. SM Lipa. Yun ako yung unang pasahero. Hindi, meron pa pala. Kala ko ako. Dito na lang. Hindi, PWD yata dito. Lang. Yeah. Okay. So, nandito na tayo sa bus. It's 1:32 ng hapon. Maaga tayong lumabas mula sa trabaho papuntang Batangas dahil mayroon tayong ibang pupuntahan. At ito ay sa handaan ng pinsan ko. Birthday kasi ng kanyang anak na 1 taong gulang. Kaya sakto na din at pupunta din ang aking kapatid gamit ang aking motor. At doon na kami magkikita
para kuhanin ito. Oras natin 3:32 at nandito na tayo sa ating pupuntahan. Konting lakad na lang. Okay, so kabababa lang natin at walking na tayo papasok. Let's go! Kung sa inyo may biridungan, dapat pigpuntahan. No, mahain na ka mo. Nauna digdeo, nagkarakanan na lamang. No. Dude Calix, look at you. 1 year old, brand new. Tiny wheels and a happy grin. Ready, set, birthday spin. Vroom, vroom, here you go. Smiles are on the go. Little driver, take the stage. Turn that page, turn that page. Jude Calix won today. Race around and laugh away. Jude Calix, hooray, hooray. Happy birthday. Won today. Won today. Won today. Matapos ang handaan, punta naman tayo sa Santo Tomas, Batangas upang makapaghanda sa ating gagawing test drive ng aking motor. Bagong gawa kasi. Plano ko naman talagang magtaal loop ng mag-isa. At first time natin itong lilibutin. Andito na tayo sa tindahan ng tita ko sa Santo Tomas. So, kakain muna tayo rito ng almusal. And after siguro 30 minutes, babiyahin na tayo para mag-loop. Check natin kung ano yung pwede nating makain sa loob. Almusal muna tayo dito. Head chef. Ito yung head chef dito. So, ito yung ating wow, pataway. Kusido. Ang ulam natin for today is tong kusido na bataway. So yan, tikman na natin. Sarap talaga ng bataway ah. Sabaw pa lang, ulam na oh. No? Matapos naman tayo makapag-agahan, ay ito na, babiyahin na tayo mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang sa Bañadero Baywalk ng Tanawan City, Batangas. At dito tayo huminto sa lugar na kung saan malapit sa lawa at abot tanaw din ang sikat na atraksyon dito, ang J Castles. J Castles. Taal Volcano. Parang umuulan doon sa side na yon. So pati doon umuulan. Naku po. Papunta na rito yung ulan. O yung hangin is papaganon. Diba? Throw muna tayo dito. Habang nag-i-enjoy nga ako sa nakikita akong tanawin mula sa aking drone, ay hindi ko na namamalayan na papalapit na pala ang masamang panahon sa lugar na ito. Habang ang drone ko ay aking ibinababa papunta sa akin, ay saka naman umihip ang pagkalakas-lakas na hangin na tila isang buhawi sa lakas. Biglang lumakas ang hangin kung kailang malapit na akong magpalanding.
Hindi na nito kinaya ang sobrang lakas ng hangin kahit anong pilit kong i-forward ang remote papunta sa akin. Inilagay ko na rin ito sa sports mode para mas lalong lumakas at bumilis ang lipad ng aking drone. Pero hindi talaga nakaligtas ang aking drone hanggang sa unti-unti itong inililipad palayo sa akin kahit nakadiin pa rin ako sa forward flight nito. Mapapansin ang malakas na hangin dahil sa alikabok na nagliliparan. Kapansin-pansin din ang pagbabago ng alon ng dating kalmadong lawa. Ngayon ay tila nagkakaroon ng malakas na paghampas ng tubig nito sa dalampasigan. Halos itumba na din ang aking motor sa pagkaka-side stand nito at ang aking drone naman ay itinatangay na palayo at pataas. Sa isip-isip ko, malulobat na ang aking drone at hindi na din ito kakayanin pang makabalik pa. Kaya ang naisip kong paraan ay humanap ng safe spot kung saan pwede akong maglanding. At dito nga sa malawak na lupain na puno ng bakang nanginginain sa paligid, naisipan kong dito na lang palandingin. My goodness! Kailangan ako ng malakas na hangin. Yung drone ko. Wait lang ha. Oo. Yung drone ko. Shout out. Lakas ng hangin, inabot yung drone ko. Nag-emergency landing ako doon. Mula sa aking pwesto ay umabot sa 406 meters ang layo ng aking pinag-emergency landingan. Kuya, papark lang saglit ha. Kunin ko yung drone ko doon. Tinangay. Taas ng hangin, di nakalanding eh. Inaabot. Naabot yung drone ko doon sa may baka. At ang daan papunta dito ay marshland. Nabasa talaga ng gusto ang aking mga sapatos. Sa lugar kasi na ito, puno ng tubig at walang daanan papunta sa kinaroroonan ng aking drone. Kumidyante, putek. Mabuti na lang talaga dahil determinado tayong marating ito. Kaya natunto natin ang pinagbagsakan ng aking drone.
So ito yung mga epic na adventure na hindi natin malilimutan, no? Sumakto tayo dun sa ano, sa buga ng napakalakas na hangin. Grabe, pababa na ako eh. Tapos sumakto pa yung grabing yon, no? Buti na recover pa natin kasi nag-emergency landing ako. Kahit return home, hindi na kaya. Ayan, no? Grabe. Andito na yung sama ng panahon. Kanina nandun sa kabilang side. Tama nga yung prediction natin na napunta rito yung hangin o yung ulan. So umuulan na ngayon. Kami daanan ko. Putik-putik. Sapatos ko basa na. Oh shucks. Nakakatawa wala. Komedyante. Comedy vlog ba ako? Naku. Sure ako. Drone pa more. So, yung drone natin, hindi talaga kinaya ang ganun kalakas. Grabe. Oh, shucks. Oh, wala na. Basa na ako. Nalubog na ako sa tubig. Marshland. Buti pinaglandingan ko. Hindi matubig. Alam mo gaano kasukal yan. Nadaanan ko. Oh. Nasabit ako. My goodness. Doon pagaling yan sa dulo. Doon. Doon. Yan, doon ako pagaling. Pakalayo. Layo ng pinagtangayan. Layo. Hindi kinaya yung hangin, lakas. Tinangay. Kaya ipo-ipo yata tayo kanina eh. Grabe. Ha? Hindi naman. Habol ako eh, tinangay eh. Tinandaan ko kung saan siya babagsak eh. Tinandaan ko na. Kasi kung susundin ko yung ano niya, yung drone, ako. Alright, so safe na yung drone natin. Na-recover na natin doon sa kaduluduluan. Shoutout kay kuya. Thank you. So yun, di tayo dumaan, no? Buti na lang bukas. Tapos yung hangin kanina parang ipo-ipo. Grabe. Kahit naka-sports mode na yung drone, kahit yung fast mode niya, di kinaya. So lalakas na ng ulan dito. Magpapahinga muna tayo. Patila ng ulan. May yung lakas na hangin na yan, no? Inaabot yung drone ko sa ere. Oh. Tinangay ako doon hanggang dulo. My goodness. Chuchu. No, mabait yung doggy, oh. Ano ba ako? Tamer? Tamer na ba ako? Lakas, oh. So dadaan lang naman yan. Tama-tama lang yung ating ano, pagkakuha doon sa drone. Thank you Lord. Oras natin, oras ay 9:38 ng umaga. Papatila lang tayo ng bahagya. Kasi daan lang naman yan. Matapos tumila ang malakas na hangin at ang ulan ay bumiyahe na tayo papuntang Balete, Batangas. Alright, so thank you. So palis na ako. At na-recover na natin yung drone. And lobat na siya. So hindi na tayo makapagpalipad. Pero try natin mag-charge doon sa lipa. Sa bahay ng kapatid ko. Pinaandar na ang makina. Amoy ng hangin ay
Tara na sa panibagong adventure. Sa ibabaw ng motor walang pressure. Kahit saan man sa Pilipinas ang tungo, kalsada't tanawin ating bubuo. Tuklasin ang mga bagong daan at pasyalan, mula sa Patag hanggang sa Bulog, bundukin man. Moto Adventure, libreng lumipad. Sa bawat kurba, pangarap ay natutupad. Ilog, dagat o bundok man ang harapin, ang kalayaan ay atin ding mararating. Sama na makisaya sa bawat lugar, bayan natin ay tunay na kamangha-mangha. Sa daanan pa lang, kapansin-pansin mo ang malalakas na alon sa Pangpang. Marumi yung alo na yan, oh. Lakas, oh. Diba? Oh. Ating ipagmalaki ang sariling ating ganda ng Pilipinas. Wow, ahon pala to. Mataas. Grabe, ahon. Taas pa. Puro paahon, mga lods. Taas, grabe. Oh, puro ahon, oh. Oh, shit. Epa. Tarik pa. Kaya mo yan. Oh, putik, meron pa. Talagang sinusubok yung motor ko. Paahon pa, grabe. Non-stop. Purok 7. Oh no. Siguro tapos na. Anak ng teting, meron pa. Anak ka ng toko, oh. Oh, siguro naman, tapos na to. Oh! Meron pa din. Ay siya. Ayan, patag na. So, nasa taas na tayo ng bundok. Tapos kakanan na tayo dito. Okay, so alam ko na tong daanan na to. Nakadaan na tayo dito last week, nung Sunday. Okay. Daanan ko na to. At yung papuntang Balete. So, ang gagawin natin talaga revenge. Aahon tayo dun sa kung saan tayo tumirik. Walang kadala-dala. Alright. Oras natin is 10:24 in the morning. Ayan o, dyan tayo kakaliwa o, sa covered court na yan. So for now, dito muna tayo sa Alpha Mart. Yeah. Alpha Mart. So ano ba pwede natin energy drink? Siguro tayo mag Cobra.
tas tubig. Cobra! What's this? Ito ba yung masarap? At matapos naman tayo makapag-refresh, ay ito na ang Resback Ahon sa mataas na kabundukan ng Balete, Batangas. At dito nga sa JM Katigbak Road ang ating ruta kung saan tayo tumirik sa nakarang adventure natin. So alis na tayo dito sa Alpha Mart at akyatin na natin yung Balete Road. So let's go. Kaya pa ba ng gas? Yeah, kaya pa. 2 bars. So napagastos tayo dito ng 58 pesos sa Alpha Mart. Tama, di ko alam kung 58 eh. Mamaya check ko na lang kung magkano nagastos ko. So ahon na tayo ulit. Ha, eto na naman ako ng kadala-dala. Pero naniniwala ako ngayon na ahon na tayo dito. Woo! Grabe. Plato. Eh, may hams. Udit, may hams nga. Nakalanto ako may hams, oh. Wala yung buwelo. Akala ko ano lang, pintura. So nakakawala siya ng buwelo actually yung hams dyan. So for the safety naman yun ng mga papasok dun sa kanina subdivision na yun. Naalala ko na itong kalsada na to. Ito nagyayabang na kayang-kaya ng motor ko. Nakakabahan ako dito nila. Pare ko. Goodness. Yan. Dito ang tumirik. Dito. Yes! Woo! Tapos dito ako nagpahinga. Sa part na yan. Dito. Dito ako nagpahinga. You know? Alright! Woo! Mosa Fiato. Alright. Yay! Woo! Hindi lang talaga tayo prepared. Hangin naman talaga to eh. Kaya hindi lang prepared. Daming hams. So yung mga hams dito talaga pampawala ng buwelo. Medyo paahon pa rin naman to. Kaya lang na ganun ka direct. So konti na lang yung ano niya, elevation. Ano, yung slanting niya konti na lang. Pero pataas pa tayo. Sa kabundukan ng Balete, Batangas. Grabe, sir. Experience na yun. At nang ating ma-overcome ang matarik na ahon ay dumiretso na tayo sa ikalawang junk shop ng aking tiyo Joel. Isa din siya sa aking mga tinawagan noong ako ay na-stock up to the rescue sila ng aking kapatid na taga Batangas. Kaya bibisitahin ko muna ang kanyang junk shop dito. Kung maaalala nyo, yung kanilang unang junk shop ay kung saan ginanap ang kaarawan ng kanyang apo. Tongkas naman muna ako, punta kaming bodega. Layo pala eh. Malapit lang ba? Dito lang sa loob. Oh. Uy mo, may bodega pa pala dito.
beses pala ako nakakarating pero kabisado ko rin daanan eh. Ano yung truck yan? Iba ba yan? Papasok ka! Papasok! Ikaw po di ka. Ayan? Oh wow. Kayo yung naghahakot mo na truck? Oops! Kumangga. Buti matibay. Ge, atras, ge. Buti matibay yung pader, oh. Yung poste. Wow. Oo nga, no? Ano? Ito yung ano, tagapagmana ng ano. Tagapagmana ng junk shop. No, dami niya ng ano. Ay, dito ka rin para. Ikaw pala mayordomo dito, ha? Oh, yan, oh. Shout out. Dito ka lang pala, ha? Ano mo sa ano? Hmm? Vlogger ka na pala. Ano mo sa PFP? Philippine Travel TV. Tsaka ano, pangalan ko lang. Rapi Rodriguez. Yun, oh. Op! Op! So, ito yung bodega niya. O, diba? Dalawa na yung ano niya. Dalawa na yung junk shop niya. Isa doon sa may lipa. Sa tambo. O, yun, oh. Pag nabenta yan, dahil pera niya, no? Oh. Kasi nakakuha ka. Saan mo nakuha? Dito ulit. Pinili mo? Oh, yung mga gamit, huwag magpapahiram. At di na nakakabalik. Nagagalit na si boss. Oh. Nagagalit niya si boss eh. Oh, tama oh, ayan oh, dami nila no, kalakal oh. Kailan deliver niyan? Ngayon na? Ngayon deliver niyan? Ay, karton lang. Dami kalakal oh. Nakita ko dyan. Shout out sa mga ano, nagkakabungahan. Oh, shout out na rin. Sa Alex Bungat. Yan. Alex Bungat po ako, taga Namandal. Yun oh. Nakita ko na po si, sino ba yan? Vlogger na. Rapi. Si Rapi, na akin ni Teo Apin, Rodriguez. Channel TV. Ano yan? Philippine Travel TV. Philippine Travel TV. Hello po. Yan oh. Ang akin, ngam ngayon. Si Kuya Mas Joel, bumila. Nadagiton ngun yan. Kapatid ni Madam Sara. Nawara sa mga gamit. Mga martilyo. Kamaraso kami. Yung lagade, nawara. Pinasuble, dahil na nakabulta. Matapos nga dito ay dumiretso naman tayo sa Lipa kung saan ang aking kapatid ay naroroon. Pupuntahan ko siya dahil naiwanan ko ang aking tent sa kanya. Kaya mula sa pwesto ng aking tiyo, bumiyahe ako papuntang Aya, San Jose, Batangas. Turn left, then continue straight. Walang daan? Okay, sorry. Tamang-tama kasi dahil may handaan pala silang pupuntahan. Kaya nakikain na din ako dito. Oh, so nandito na ako. Pagod. Kanina pa ako paikot-ikot, dito lang pala yung daanan sa likuran. Kaya pala hindi ko makita dahil apakaliit ng daanan, no? Skinita. Eto pala, yung side ng napangasawa ng kapatid ko. Anyway, after dito, diretso na tayo sa ating biyahe.
Amoy ng hangin ay sariwa. Helmets on, ready na ba? Mga lods, tara na! Woo! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, ah. Oh, 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 oh. Tara-ta-ta-ta-ta. Tara na sa panibagong adventure. Sa ibabaw ng motor walang pressure. Kahit saan man sa Pilipinas ang tungo. Kalsada tanawin, ating bubuo. Tuklasin ang mga bagong daan at pasyalan. Mula sa Patag hanggang sa... Ang linis dito. In 300 meters, turn right onto Agoncillo San Nicolas Road. Turn right onto Agoncillo San Nicolas Road. Pangarap ay natutupad. Ilog, dagat o bundok. In 200 meters, turn right to stay on Agoncillo San Nicolas Road. Tinding mararating. Sama na So, Agoncillo. Wow. Turn right to stay on Agoncillo San Nicolas Road. swimming sa dagat. In 400 meters, slight right onto BRGY Sto Tomas, San Nicolas Road. Secret spot na dapat ninyong makita. Ngiti ng mga lokal, hatid ay ligaya. Wow! What a view! Oh man! Wow! Wow! Just wow! Oh my goodness! Ganda rito ah! Nice! Oh, ganda oh! Nice one! Ayos. Ganda oh. So okay na. Kapag-picture motor ko na lang. Okay, so biyahe na tayo ulit. Diba? Daan na ba dito? Daan ba dyan? So ano ba meron dito sa dulo nito? Adventure na naman tayo! Tignan natin kung may daanan dito. Woohoo! My goodness, kung saan ako nagpupunta. Sige, bye-bye natin to. Nalay po, may daanan dito. Saray ko, lumak. Oh. Ano, saan ka pupunta? Okay. So I think meron ditong daan. Hula-hula lang. Oh yeah, meron nga. Wow. In 400 meters, turn right onto BRGY Panhulan, BRGY Sto Tomas Road. May daanan niya. Dad. Ah.
I-strap ko lang yung helmet ko. Yan. Turn right onto BRGY Panhulan, BRGY Stowe Thomas Road. Dude. Ano? Saan ako? Nibgan? Oh, it's not. Ano nga? In 400 meters, turn right onto Lemery, Agansio Road. Seryoso ka? Oh yeah, tama. Seryoso siya. Parang di na ako naniniwala kay Google. My goodness. Saan niya ako dinadala? What the fudge? Turn right onto Lemery, Agansio Road. This one? Oh yeah, this one. Munti ka pa makaksidente dun ah. Lemery Avancillo Road. Continue for 23 kilometers. Sama na makisaya sa bawat lugar. Bayan natin ay tunay na kamangha-mangha. Swimming sa dagat, tubig ay bughaw. Hiking at camping habang araw ay sisikat at lilitaw. Mapuntahan lang ang mga secret spot na dapat ninyong makita. Ngiti ng mga lokal, hatid ay ligaya. Ating ipagmalaki ang sariling ating ganda ng Pilipinas, ating tangkilikin. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong gabay. Sa bawat kilometro, kasama sa lakbay. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang takbo. Basta't magkakasama, masaya ang puso. Moto Adventure, libreng lumipad. Sa bawat kurba, pangarap ay natutupad. Ilog, dagat o bundok man ang harapin, ang kalayaan ay ating ding mararating. And that's it mga lods, at tapos na tayo sa ating loop dito sa Taal Lake. At nakabalik tayo dito sa entrance natin or sa starting point dito sa pagpasok ng Bañadero Bay Walk. Yan o. O yun yung papuntang Bañadero Bay Walk. Tapos dito tayo nagsimula kanina. So ngayon, babalik na tayo sa Santo Tomas at magpapahinga na muna tayo. At again, 2:51 in the afternoon nang matapos natin tong Taal Lake Loop. So, marami pa tayong mga dinaanan at mga hinintuan para makapagpa-picture. So yon, sana nagustuhan nyo yung video natin na to. Ito muna tayo doon. Hindi pa natin tatapusin tong video na to kasi marami pa tayong gagawin. So papahinga muna tayo sa Santo Tomas and tuloy natin tong vlog. Let's go! Matapos ang matagumpay nating solo Taal Loop ay nagtungo na tayo sa Santo Tomas, Batangas at pinuntahan naman ang dinarayong cafe doon, ang Duenas Cafe na matatagpuan sa Purok 7, San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Pinupuntahan talaga ito ng mga tao dahil sa napakagandang ambience nito at malamig na klima dahil nasa mismong paanan ito ng Mount Makiling. Wow! Duenas. So meron din pala silang mga A-frame houses dito. Mataas din ang ahon patungo dito. Tampok sa lugar nito ang chillax vibes at ang kanilang masarap na kape. At syempre ang mga pagkain while enjoying acoustic music from their live band. Kasama ko pala dito ang aking pinsan ni Shaina aka Dagul. Joke lang. Bimbi or Bimbim. Perfect ito for picture taking and celebrations with your family and special someone. Sana all meron, di ba? So, doon ako may pupwesto. Yung coffee area. Eto, di tayo? Pumesto ka na, hanap ka ng pwesto.
pala sa taas eh. Or ayun o. O gusto mo rito? Dito na lang? O dali, pumesto ka na dito. Picturean kita. Picturean na kita. After naman dito, birthday naman ng kuya ni Bimbi. Kaya maaga kaming umalis dahil nakaredy na ang lamesa at mga pulutan. Inaabangan ko rin kasi dito ang papaitang kambing at iba pang luto dito dahil nagkatay siya ng isang malaking kambing. Sa video ito mga lods, ang gagawin natin is maghahanda tayo para dun sa graduation ng ating pinsan na si Faith. At dito gaganapin yung simpleng handaan. At tayo ay maglelechon, tapos magluluto ng mga iba't ibang mga putahe like inihaw, puro inihaw lang naman. So ayun. Tapos siyempre may pansit din naman, or tignan natin kung ano yung pwede nang maluto ngayon. At ang ginagawa natin ay nagdo-document lang tayo, sila naglilinis. Ayan si Tonton, hanap na kami ng hanap kami ng kawayan na pang tusok doon sa binili nating ulo ng baboy. Ito pala yung daming hindi. Ayan o. Daming kawayan o. Itong asong to maganda, laki o. Anong pa asong to? Bamboo Junior. Bamboo. Mambo. Mambo. Ba't tayo pakawalan to? Ang laki oh. Gusto ko itong asong to ah. Maligalig nga lang. Mambo. Lalaki to, maligalig eh. Sabi na eh. So ayan. Mukha ng kawayan para dun sa ating iihawin. Lilitsunin pala. Ano ba yan, Mambo? Baka ang dumi-dumi ng paa mo, ha? Kulit. Ligalig. Napakaligalig. Nandadamba. Etong part na to, ito yung paglilitsunan. Tapos hindi tayo gagamit ng uling. Ang gagamitin ay itong mga kahoy na luma. Ito yung kahoy. So nangangahoy ng panggatong. At ayan oh, may nakita dito na malaking puno na pwedeng gatungin. Ayan si Pale. Makusugon oh. Yan. O yan yung mga panggagatong oh. Grabe. Laking panggatong yan, no? So, dito tayo sa kakahuyan. Ganap tayo ng pwede natin igatong dito sa agubatan. Ito, mga tuyong dahon, no? Pwede na to. Ay, kahoy, oh. Ito na yung mga nakuha namin panggatong. Ganyan karami, oh. Dito lang yan. Sa gubat dyan.
Kalaban mo rito mga lamok. Grabe yung panggatong, ang laki oh. Meron ng apoy dito sa kaliwa, yung sa kanan, maapoy na rin. At ang susunod nilang gagawin ay itutusok na yung lilitsunin doon sa bamboo. So fresh din yung bamboo galing doon sa kagubatan. Yan na, bubukay na yung ano, ulo. So ang gagawin, papakuan na yung nguso para hindi gumalaw-galaw. At ayan na nga yung lilitsuning ulo ng baboy for today's video. Ang oras natin ay 1:43 ng hapon at sa kasalukuyan ayan na po, nakasalang na. Tingnan natin kung gaano katagal maluto yung isang litsyong ulo. At ang gagawin naman ngayon ay dinakdakan. So ito yung pang dinakdakan, nakasalang na yung atay, umaapoy na yung atay oh. Ayan oh. Tara. Mamaya uling na yan. Pinapakuha ka kasi ng tong eh. So ito naman, naghihiwa na siya ng pandinakdakan. Ayan o. Daming honeybee oh. Binusinahan nga pala, para sinublihan sa motor. Ano pa? Ambog na grabe. Papagaan mo na prima oh. So after 1 hour, ito na yung tsura niya. Ayan, silipin natin, pakita ko sa inyo. After 1 hour. Ayan o. Ito yung 1 hour later. 2 hours later, ito na yung tsura ng litsyong ulo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. 2 hours later, ganyan na yung tsura niya, kinalabasan. So silipin natin sa harap. Ganyan na yung tsura niya sa harap. That's 2 hours. Yan o. So ikot-ikot natin yan. Iniikot-ikot lang yan. So 2 hours yan mga lods ha. Siguro mga 1.5 o 2 oras pa. After 3 hours ng pagluluto natin ng lechon ulo, ito na yung kinalabasan niya. Pakita ko sa inyo. Yan o. Sana hindi nyo makita masyado eh. Pero hindi siya tutong ha. Mamula-mula yung balat niyan. Yan o. Perfect. Perfectly cooked. Pero kulang pa yan. 1 oras pa natin. Para 4 hours nating nililitsyon. Para sure na sure. Tapos meron pa oh. Yan pa oh. So ito, napakasarap ng timplada rin itong ano, itong liempo natin, no. Quality, timplado nito, oh. Ano na ano? Hindi ba? Ano na benta kulao na talaga si ano? Langkawo. Ito, re. Tagarog. Garit. Para langkaw ka pa. After 4 hours, mga lodi, ito na yung kinalabasan ng ating litsyong ulo. Pakita ko sa inyo yung close up. Ayan, so hindi siya sunog. Hindi siya sunog ha, baka sabihin nyo sunog yan. Lutong-luto talaga yan, as in sobra. Napakalutong ng balat niyan. Mamaya ipapakita sa inyo gaano kalutong yan. Yung uling niya, ayan lang oh. Okay. So may mga talong pa oh.
Mamaya, sobrang crispy niyan. Hahanguin natin mamaya yan. Pero dyan na lang muna yan. Para at least, di ba? Maluto pa ng gusto. So, 4 hours mga lods. 4 hours bago natin yan hanguin. So, tikiman na. So, luto na yung ating lechon ulo. At nagiripi na suaya mo. So, ito na. At ngayong araw na to is yung celebration ng graduation ni Faith. Tapos ito yung mga mga special guests. Ito yung mga handa ni Cassandra Faith. May pansit. May wow! My goodness! Wow, seafood. May kanin. Tapos merong pugita, octopus na may gata. Tapos meron pang wow, may liempo, grabe oh. Wow! May liempo. Tapos ito malamang what's this? Isda. Tapos may talong. Isda. Tapos merong cake. Siyempre, ayan oh. So, luto na. Oh! Asan lagayan? Ganito sa baryo namin. Pinagawa sila. May pala. Paano tatanggalin yan? Habulan na yun. Ay yung martilyo. Flies? Oh, paano tatanggalin yan? Nakapako. Nakapako. Mahamoto no? Supplies. Ano yung tanggalin nyo na? At maano pa tayo, magdadasal pa tayo. Ayan na, kunin mo na. Pinagpako nyo, walang ano yan. Walang tetano. Kita mo yan. Nahugutin na, ayan na. Makasama ka naman Limang- sa vlog. 5 oras mahigit yan nilitsyon. Oh, nagsarabayan. Oh, di ba? Dako na nagkarapot. Bako? Patasa po kayo. Ayan na, sagad na yan. Taas, okay. Oh! Inagunan. Ang inagunan. Mahamot, di ba? Oh, Okay, pray. Ito yung niluto natin lechong ulo. Hindi yan hilaw, aba. More than 5 hours yan, mga lord. Carbon. Lasang lasang bacon, smoke. Sama-sama tayo sa mahabang paglalakbay. Camper, tuk-tuk kay handa na. Tara na't sumakay. Mga lugar na hindi pa natin nararating, ngayon ay ating pupuntahan. Sabay nating tuklasin. And that's it mga lods. At tapos nang magsikain ng lahat at wipe out. So yung napakarami pa mga natira. At yung iba nakapag-sharo na. So yun. Yung iba So kami lang naman. Wala nang ibang mga special guest. So all family members lang naman. Hindi man lahat. Hindi man all. But marami pang kulang. Ayan. May isa rin sa nag-sharo niya no. Let's go. Tuloy na tayo. Good morning. So, nandito tayo sa sasakyan natin. Oras natin ay 7:32 in the morning.
Yan tayo. Kahit pumabagyo, wala makapigil. Nalaglag. Putik na laglag. Let's go. Grabe, pag maulan talaga maputik dito sa area na to. For today's video, ang ating lulutuin ay nasa sakong ito. Guton. Boy pa ba yan? Wow, lalaki pala niya, no? Boy na boy, oh. Ayan, ayan ang lulutuin niya yun. Dami pa pala eh. Papakuluan. So wala nang asin-asin pa yan, no? Mamaya pa asin. So mga buhay pa yan, mamaya makita nyo yan. Mga luto-luto tayo. Tanggalan natin lang. Tawag na? Pata ba yan? Oo, bata. Tanggalan natin ang Pula. Natira ka ba ng lechon? Uwi na sila o lumalabas na sila o yun o. Yun po o. No! Wala na, di nyo na kinaya. Bumalik na. Bumalik. May buhay pa o. Ayan o. Ay, may nakatikit na o. Ayun o, ayun o. Help! So, meron tayo ditong 103 pieces na bayoko. Ayan ang gagawin natin. Ay, tatanggalin natin siya sa shell. So, kukunin na natin yung bayoko. Ayun, grabe. Ano, ganyan nakadali, oh. Easy. Tapos ako. Ay, hindi ka pwede yan? Dyan? Okay. Ay, walay ko tong ano. Walay ko na dyan, oh. Sige. Init. Kaya pala. Init. Matigas pa. Dahil magkaroon siya, anong malambot? Matapos nating mapakuluan ang mga bayoko at matanggal mula sa shell ay aalisin naman natin ang mga kinain nito o yung mga pinakadulong parte kung nasaan naroroon ang dumi. At saka natin ito aasinan at lalamasing mabuti. Ginagawa ito upang mawala ang lansa at ang natitirang laway nito. Matapos ito ay muli nating uhugasan para tuluyan ng maalis ang lansa at ang mga sobrang asin dito. And then, ihiwain naman natin ito ng tiny pieces katulad ng ganito. Pagkatapos naman ito, kumuha lang tayo ng kaunting portion ng aking mga hiniwang bayoko para gawing sizzling sisig bayoko. Pinagsama-sama ko lang ang mga hiniwang mga sangkap tulad ng sibuyas, bawang, luya, paminta at iba pang mga pampalasa. Kulang na nga lang ay suka para pwede na rin itong kinilaw na bayoko. Pero dahil sisig nga yung ating gagawin, ay hindi natin lalagyan ng suka. Saka natin isasalang ang mga ito sa mainit na sizzling plate na mayroong margarine. Pwede din kayong gumamit ng butter if available naman ito sa inyo. Isisisling lang natin itong mabuti at maaari mo din itong lagyan ng itlog on top.
At ayan, luto na ang ating sizzling sisig bayoko. Tikiman na! Okay, so luto na yung ating sisig bayoko at titikman na natin to. So meron lang naman siyang luya, tapos maraming sibuyas, may sili, wala nga akong siling yung green. Kasi yun lang ingredients dito. Kung ano lang meron. So ito na. Let's go. Tikiman na. Okay, hindi pa yung lasa ng bayoko, hindi naman siya ganun pala kaano. Hindi ganun pala, hindi siya malansa na parang kakaiba. Basta may kakaiba siyang lasa eh. So hindi siya lasang baboy, hindi rin siya lasang manok. Kakaiba. Parang may lasang pagkapuno. Ano? Lasang putek. Hindi, sakto lang. Sarap. Kalasa niya rin yung tabugong. Tabugong ba tawag doon? Sarap. Nalo. Tapos meron pa tayo sabaw ng sabaw ng baka. Dahil marami tayong bayoko, next naman nating recipe ay ang adobo sa gatang bayoko. Simple lang naman ang pagluluto nito. Ilagay ang mga luya, sibuyas at bawang sa mainit na mantika. Igisa itong mabuti. Saka natin ilalagay ang hiniwang bayoko at isabay na din nating ilagay ang napakaraming paminta. Depende pa rin ito sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay. Igisa itong mabuti at paghalu-haluin. At saka isunod na ilagay ang sili. Haluing mabuti at ilagay na din ang kaunting toyo. Haluin itong mabuti hanggang sa magkaroon ng kulay ang mga sangkap. At saka ilagay na natin ang suka. Kapareho lang ng dami ng toyo. Haluin mo agad ito para madaling kumapit ang lasa ng mga sangkap. Hintayin din na lumabas ang mga natural nitong katas at kapag malapit ng maiga ang natural na sabaw ng bayoko ay pwede na nating ilagay ang gata ng nyog. Haluin itong mabuti at antayin na manuot ang gata sa bayoko. At kung malapit na itong maubusan ng tubig ay maaari na itong hanguin. At ayan, luto na ang ating adobo sa gatang bayoko. Pero sa parting ito, kukuha tayo ng kalahati nito. At ang kalahati naman ay muli nating iluluto at lalagyan ito ng ketchup for another version ng ganitong recipe. At ayan ang ating titikman. Grabe mga lods, sobrang panalo sa lasa. Hindi mo akalain na forest snail pala ito o bayoko ang inyong makakain. Try nyo din ang mga ganitong klaseng recipe mga lods. Masarap talaga, promise. What's up mga lods? In this video ay pupunta tayo sa Alaminos, Laguna at kung saan ay maglilibot lang muna tayo. Tapos magta-try tayo mga mga coffee or kung ano yung makita natin sa kalsada. And ang ginawa kasi natin kanina umaga is nagluto pala tayo nung bayoko or yung forest snail. And ang gagawin natin ngayon, maglalakbay na tayo papunta sa Alaminos. Okay, so here we go. Let's go. Bukas ang bintana, hangin ay sariwa, may ngiti sa labi, puso'y sumasayaw sa tuwa. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong gabay. Sama-sama tayo sa mahabang paglalakbay. Camper, tuk-tuk, kay Yung taas na nito. Nasa yun, kami yung bundok. Sa pa, zoom pa natin. One more. Wow, look. Ito ng tuk-tuk mo, no? Naming hamog. Diba? So, akit pa tayo. So, dito yan sa may Alaminos, Laguna. Akit tayo doon.
tayo. Yan pa. na dagat, nakakabighani sa mata. Walang pagmamadali. Baba tayo. Ito yung Alaminos view deck nga pala mga lods. Baba muna tayo. Sara natin bintana. Sara bintana. Sara bintana. Sa baba tayo. So, taas na nito. Nasa taas ako bundok. Tapos, ito yung Alaminos view deck. Yan, oh, di ba? Yung sakin natin, oh. Love the Philippines. Nice. So, umaambon-ambon na mga lodi. Sa alas 6:06. Uy! Bilis. Iba na. So, saan naman tayo pupunta? Ano pa tayong parang gusto ko rin mag-stay lang dito, oh. Ganda. Alright, so tapos na tayo dito. Babiyahin na tayo ulit. Let's go. Diretsuhin lang natin tong area na to. Pakita ko sa inyo yung bundok, oh. Yun, oh. Ang tinitibok na yung bundok. Oh. Ano pa naman. So, sa area na to ay malamig. Malamig kasi simoy ng hangin, oh, kasi mataas to, eh. Bundok. Okay? So, let's go na. Baba na tayo. Tapos may coffee shop tayong pupuntahan. Sa? Alin? Hindi. Nagbablog ako. Sigaw sa mundo ang dakilang katotohanan. God is within you, God is within me, God is everywhere. Sa langit, lupa, at baybayin. So napadpad ako dito. I don't know. Pero ang ganda, oh. May forest. Bamboo forest. Siguro kung maaga ako rito. Ang solid nito. Sa bagong adventure natin. At ayan ang ating mga naging adventure dito lang sa ating Moto Adventure and Camper Tuk Tuk Adventure. So paano mga lods? Hanggang sa susunod natin mga adventure, huwag nyo kalimutan kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe for more adventure like this. Thank you so much mga lods. Ako po si Rafi Rodriguez. Tandaan, ang buhay ay isang malaking paglalakbay. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang panibagong adventure dahil God is within you. Ano? Tara? Hindi tayo nag-iisa. Gabay natin ang kanyang mabuting minilikha. Okay. So babalik tayo rito sa lugar na to para makita natin ang itsura nito sa umaga. Dami niyang bamboo. Ito yung pinaka-trail, oh. Oh, diba? Saan tayo nakapark? Encantiera.